finally, mukhang matatapos ng taping ng Someone Someday. Kath, pwede daw sa Encantadia. Tapos pakinggan natin si Alden mamaya about kay Kath, mga kasombreros, no? Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong picture na pinost, mga kasombreros, ng isang fan. Couple training session today with Boy Feet, Char. So ito po ay isang fan doon sa Tanaw Gym or Fitness Gym, mga kasombreros, na kung saan ay nagka-picture na parang kasama siya doon sa kasama ni na Alden doon nag-gym sa Love Siargao, mga kasombreros. So sa Love Siargao, sa Siargao, mga kasombreros, no? Tapos ang cute ng ano kasi may chat na pinakita pa dito, mga kasombreros. Sabi niya dito, may boyfriend daw siya, whoever you want, I'll be happy for you, don't take the other BF. Sabi niya dito, oh, it's Alden, oh nga, BF ko now. Sabi niya, ayos, don't let him know. So niya, boyfriend mo yan pero huwag mo ipaalam sa kanya. Sabi ang kulit ng exchange of convo nila, mga kasombreros. So hindi ko makita kung anong pangalan ni ate na nagpa-picture dito, pero yun na ang kulit ng parang kunwari dahil boyfriend niya si Alden, mga kasombreros. So ang kulit, no, ang kulit ni ate. So ang ganda ni ate, Bisaya or Cebuana, Bisaya rin nata ito, no? Kasi baka parang local resident siya doon sa Siargao, or pwede ring siya turista doon sa Siargao, mga customers, kagaya ni Alden. Tapos mga posts ni Alden sa Instagram niya, bago lang, mga kasombreros, ang lalim, no, about God's word and prayer niya, mga kasombreros. So ang ganda ng shinare niya na verse, 1 Corinthians chapter 3 verse 7. Only God makes things grow. So yun siya, only God makes things grow, mga kasombreros. So tama, no? Kasi katulad sa amin, farmers kami, pag nagtanim kami, mga kasombreros, si Lord na yung bahala na magpatubo. Nasa kanya na yun, kasi pwede namang uminit ng 3 buwan, tapos walang ulan, so mamamatay yung tanim namin. Pero kung will niya napatubuin yung aming mga tanim or ang aming mga pananim, kung kalooban niya talaga ay magpapadala siya ng ulan, maging magandang panahon. So ganoon siya, mga kasombreros. Kung kaya tama talaga itong shinare ni Alden, mga kasombreros, no? Tapos may prayer din, of course, si Phenomenal Box Office Cinema King, nakapagmuni-muni at nakapag God's time si Alden, mga kasombreros, no? Sabi niya dito, Dear God, when I wake up, help me to let you in before my thoughts take over. Fill my mind with your truth, peace, and direction before the noise of the world begins. I want my first thoughts to be about you, my first words to honor you, and my first actions to reflect love, or to reflect your love. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, Lord, my rock and my redeemer. That's Psalms chapter 19 verse 14, mga kasombreros. Help me start every day with a heart fully surrendered, tuned to your voice above all else. Guide my thoughts, shape my attitude, and lead my steps so I walk in alignment with your will from the moment I rise. In Jesus' name, Amen. So yun siya, mga kasos, no? Amen and Amen, Pops Alden. Tapos, yun, isa sa mga major items natin, mga kasombreros, ay finally, parang malapit na matapos ang taping ng Someone Someday, mga kasombreros. Parang dito ay nag-share ng random photos, yung gumawa ng taping, mga kasombreros, no? Nina Kath and James. So parang may, yung event nila dito parang may something na occasion or parang ikakasal, no? Something like that, mga kasombreros. Si Kath at saka si James, mga kasombreros, kasama ang director, of course, and the cast of Someone Someday. So nakatuxedo kasi dito si si James, tapos parang may cake and then may isa rito na fan ni James na nagpa picture sa kanya. Tapos si Kath naman na naka-formal attire din, naka-white siya, mga kasombreros, no? Tapos yun, mukhang may parang reception ng kasal yung nakita ko dito, mga kasombreros. So parang ganoon siya, no? It's either kasal or proposal, no? Something like that, mga kasombreros, ang venue na ito na shinare ng isang
fan mga kasambreros. So, pero yun nga, no? Aabangan natin ito. Kung malapit na matapos, definitely, ay matutuwa tayo, no? Kasi para makapag-move na ng isang project si Ma'am Catherine mga kasambreros, masyadong dictator tayo, no? Parang pala desisyon tayo mga kasambreros. Pero no, kasi medyo matagal din siya, no, sa isang series. Kasi nga, diba, sila Sir Alden, parang 1 month lang yung allotted na time nila or allotted schedule nila mga kasambreros sa Love Siargao. So, 1 month or siguro matagal na yung 1 month and a half mga kasambreros yung pure taping lang, tapos yun na press con. So mabilis ang pacing ni Alden mga kasambreros. So kung kaya nagtataka ang marami din kung bakit matagal ang taping ng Someone Someday mga kasambreros. Tapos ito ang cute nito kasi spotted si Alden at saka si Nadine sa isang gumagawa sila ng eksena dito mga kasambreros, no? Nakasakay sila sa parang sasakyan na dito na walang bubong sa likod, tapos doon sila. Tapos sabi dito, ang cute kasi yung voice over niya ay yung si Disney Mama. Kung kilala niyo po si Disney Mama sa TikTok, na Bisaya rin siya, kagaya namin. Tapos, ano siya, dito yung voice over niya, parati siyang galit, no? Ayan, lakwatsa na naman kayo ng lakwatsa. Sabi niya, masipaglayas na lang kayo sa bahay na ito. Ay, dyan naman kayo magaling. Sabi niya, maglakwatsa. Ganado talaga kayo. Sabi so, mamaya, i-play ko ito. Ang cute ng ang kulit na ang kulit ng voice over na nilagay ng nag-post nito. Sabi dito, kainitan naman ang lakwatsan nyo. Sorry po. So mamaya pe-play ko ito mamaya mga kasambreros. Masipaglayas na kayo sa bahay na ito. Kay dyan nang kayo magaling maglakwatsa. Ganado talaga kayo. So parang kunwari tayo naglakwatsa, no, sina Alden at saka si Nadine mga kasambreros. Tapos nagsasumali sina Alden at saka si Nads mga kasambreros na makita nila na may nag-video sa kanila sa malayo So ang kulit lang at saka ang cute mga kasambreros, no? Sobrang ang babait nila sa mga fans. Tapos gusto ko tong pinost ng about kay Catherine mga kasambreros. Sabi niya 15 hours ago, solo era muna Kath namin. So solo, ibig sabihin na wala siyang kasama doon sa butan nila na travel or staycation mga kasambreros. So yun talagang solo era at saka single era muna si Kath mga kasambreros habang ini-enjoy ang mga ganap niya sa buhay mga kasambreros. So ito po ay posted ng Someone Someday na Facebook page mga kasambreros kagabi, no, 15 hours ago. Tapos yung Stars on the Floor mga kasambreros, ang kulit ng kanilang tema ngayong Sunday mga kasambreros kasi film festival or a film fest or parang movie night, no, something like that yung kanilang tema mga kasambreros. It's a blockbuster night, no, sabi ng Stars on the Floor 20 hours ago mga kasambreros na post nila. So dito ay yon mga movies na sikat mga kasambreros ang kanilang tema, no. Inaabangan ko dito kung baka theme song ng Hello Love Again, no, something like that yung gagamitin ng isang grupo o duo dito mga kasambreros. So abangan ko yung mga gagamitin nilang theme song, no. Pwedeng iba siguro yung mga sikat ng mga Titanic, yung iba yung Hello Love Again talaga kasi blockbuster din yun mga kasambreros highest grossing Filipino film of all time. So sana may gumamit ng theme song na palagi, no, para maalala ni Alden yung Pero pre-taped naman yung kanilang Stars on the Floor mga kasambreros. Nevertheless, no, sana ay may gumamit ng theme song na palagi mga kasambreros. So yan po, no. Hindi ko nakuha yung mismong video ng Stars on the Floor na pinost kanina, pero yun, abangan natin yan sa Sunday mga kasambreros. So, tapos ito, yung I Am Worldwide Corporation ay nag-change ng kanilang photo or cover photo mga kasambreros, no?
At ang nakakatuwa dito ay kasama of course si Alden Richards. So green yung kanilang color theme dito. So maliban kay Alden, andito sina Charlie Fleming, Eman Pacquiao, Marian Rivera, Piola Pascual, Art Evangelista, at saka si Shuvi Itrata. So I am worldwide ambassadors mga kasambreros. So yun, talaga ang cute kasi kasama rin talaga si Alden dito mga kasambreros, no? Sa kanilang ginawang cover photo, mga kasambreros and mga Cathnatics. Tapos, yun, isa sa mga major items natin na kung si Kath ba ay sasama sa Encantadia, mga kasambreros na set, no? Ito po ay nakuha ko information. So, si Angel Guardian kasi na part ng sangre na Encantadia ay parang tinanong siya dito ni Kuya Neil Serrano about her favorite actresses, no, sa Pilipinas. So si Liza, tapos si parang yung gusto niyang, parang nakita niyang po pwedeng pumasok sa na maging cast, no, ng Encantadia. So una sinabi niya dito si Liza Soberano, tapos si Kath, no, tapos yun, sabi niya dito ay morena kasi daw si Kath, kung kaya sabi ni Angel Guardian ay pwede siyang maging Alena, nang sabing ganoon ni Angel Guardian. So yun, parang patapos na rin yata yung Encantadia, no? Grabe ang ano nito grabe ang taping nila talaga mga kasambreros na Encantadia. So mamaya ipi-play ko ito mga kasambreros, no, para mapakinggan niyo po mismo. Tapos ito yung about sa sa kay Kath mga kasambreros, no, na may sinabi nga si Alden. Pero this was just a throwback kasi May 3, yung May 3, 2020 pa ito na video mga kasambreros. So parang na-recall lang ng admin kagabi. Actually parang nung nakaraan pa niya pinost, pero kagabi ko lang nakita mga kasambreros. So parang si Dr. Vicky Bello ang nag-usap dito, na parang may random question siya about kay Kath, no? At saka sa personal na buhay ni Alden mga kasambreros. So, sabi niya Catherine Bernardo, sabi ni Vicky Bello. Tapos, sabi niya kung nagkita pa ba sila. Tapos, sabi ni Alden, doon na lang daw sa group chat daw na parang may Bible group chat pala sila mga kasambreros, no? Sa lahat ng cast ng Hello, Love, Goodbye mga kasambreros. So, at that time, ay yun, no, nag-uusap pa rin sila mga kasambreros. Tapos, may mga parang hello, love, parang goodbye, parang ganoon yung kanilang laro dito mga kasambreros. So sa gaming ay love, sabi niya gaming or girlfriend, sabi niya girlfriend. Tapos sabi ni Dr. Vicky Bello, sabi niya if you're doing so much attention or giving so much attention sa gaming, you have to choose. Kasi that time ay hindi pa siya mature mga kasambreros, na kung kaya grabe yung gaming niya mga kasambreros. So yun, parang sabi dito ni Dr. Vicky Bello na pag masyado kang maraming oras sa gaming ay yung relationship mo sa girlfriend ay yun, hindi siya maging priority. So dapat sabi niya dapat kumuha ka ng partner sa buhay na naintindihan yung gaming. Tapos sabi dito ni Dr. Vicky Bello, sabi niya, pero dapat din mag-balance ka mga kasambreros. Sabi niya, girlfriend, hello, sabi ni Alden mga kasambreros. Sabi ni Dr. Vicky Bello ay meron ka bang plan na magkaroon ng girlfriend? So sabi niya dito, plano ni Alden mag-asawa na, no, or magpakasal by 30 years old mga kasambreros. So, 28 na siya at that time, May 3, mga kasambreros. So, yun, parang na-pressure siya. Pero ngayon, na-enjoy talaga ni Alden, no? Yung kanyang, yung kanyang paging single, mga kasambreros. So, yung sabi niya dito na ideal girl niya, ay yung sinusuportahan siya mga kasambreros sa kanyang ginagawa. Tapos sabi niya ayaw naman niya sa isang relationship na siya lang yung nasusunod. Tapos sabi niya parang nga no, parang ganito yung gusto niya sabihin mga kasambreros, na sabi niya hindi lang daw siya gusto niya masusunod, gusto niya pag may girlfriend siya, kung anong gusto ng girlfriend niya, gusto niya gawin niya rin yung gusto niya. Tapos
Oo nga no. Para sabi niya dito, they have to grow individually or separately mga kaso. So parang ito yung nangyayari sa CAF din mga kasambreros. So parang grabe no. Parang ito yung sinasabi niya mga kasos na parang ginagawa nila ngayon mga kasos ng CAF din. So palagay ko hindi naman nagbago ito mga kasambreros. Kasi dito parang hindi naman kasi nagbabago yung mga mindset at saka point of views ni Alden when it comes to life eh. So I'm supposing na ito talagang ginagawa nila no. They're doing things separately mga kasambreros. So yun. Last daw na nagka-girlfriend siya ay high school pa mga kasambreros. So yun po. Tapos next item natin, siguro second from the last ito mga kasambreros. 14 hours ago, parang sabi dito ng Showbiz News Update ay ang dami ng buhay ni Catherine Bernardo. So, grabe dami, 257 mga kasambreros. Yun, tapos ang pictures niya dito ay yung parang uminom si Kath mga kasambreros no, dun sa barko. Tapos yung sa beach nga siya recently na pinost niya kay nakasama niya si Arlie mga kasambreros, si Arlie Sagalantin no, something like that. Tapos yung iba dito hindi ko mano, parang 2023 pa yata ito na mga pictures niya mga kasambreros ng iba. Pero ito yung sa yung umiinom siya mga kasambreros, part ito ng kanilang ng kanyang birthday celebration no, nasa yate nga sila mga kasambreros. Way back 2023, 2023 pa siguro ito mga kasambreros, 2024. Na flash ko nakaraan nakasama niya sina Alden and then the cast of Hello Love Goodbye mga kasambreros. So medyo matagal na ito no, na picture mga kasambreros. Tapos last item natin, 7 hours ago pinost ni Mida Basilio. Yes, siya ay tinatangi ng karamihan. Sabi niya kasi dito, hindi lang trending tinatangi. Yan si Catherine mga kasambreros. So, sabi niya gano'n ni Mida no, hindi lang trending, tinatangi pa. So parang ganoon no, yan si Catherine Bernardo. Ang daming reactions, so 555 reactions mga kasambreros 7 hours ago. So grabe no, talagang nakakatuwa at nakaka-bless mga kasambreros no, ang buhay talaga niya, phenomenal box office cinema queen no. So talagang maingay lang talaga yun ang pangalang Mayor Marcal. Ay nako po, sana po ay tigilan na mga ganyan-ganyan mga anong paandar ni Mayor Marcal kala. So yun po no, yan lang siya sa ating Kath din items. Piplay ko po itong kay Alden no, tsaka kay Angel Guardian, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Catherine! Hello din siguro. Nakikita pa ba kayo? Oo, no, totoo. Siguro doon na lang sa group, meron kaming Viber group nung lahat ng cast ng Hello Love Goodbye. Close pa rin kayo hanggang ngayon. Yes, intact pa rin doon. What he opened up to you? Gaming! Ay, love Doc, always. Okay, Parang- gaming or girlfriend? Girlfriend. Pag sinabi Pero- ni girlfriend, you know what, RJ, you're spending too much time gaming. You're not giving me enough attention. You have to choose. Napakahirap. Pero, sige, for this, I mean, syempre yung gaming Doc, lagi lang naman yun nandyan. But you know, having a partner pwedeng mawala eh. So, syempre, mas priority natin yung Actually, partner. dapat maghanap ka ng partner na naiintindihan ng gaming. Exactly, Doc. Pero That's it. dapat din, mag-balance ka. Yes po, Okay with you. Doc. Girlfriend. Hello. For this year, Doc. Meron ka bang plano na in 2021, magkaka-girlfriend ka na? I'm planning to get married by 30, Doc. That's my... Teka muna, you're 28, right? I'm 28. So, parang that's 2 And years. malapit ang birthday mo. Yes, So no. barely a year. Yeah, Month. January. January. Yeah, January 2. So you're going to get married in a year and 2 months. Yes. Or no naman. Pwedeng the whole 30 years. Yes, Ano Doc. bang hinahanap mo? Gusto ko lang talaga, Doc, yung sinusupport niya ako as much as I support her. Ayoko naman na parang in a relationship, ako lang yung masusunod. Gusto ko meron din siyang gusto. Gusto ko we grow separately as individuals and we also grow together as partners. But is there a particular you want somebody who's so mahinhin? You want Wala somebody naman, who's Doc. strong? Siguro, I want someone who's very passionate about life. Okay. And syempre, yung maalaga and understanding. When was the last time you had a girlfriend? I was in high school, Doc. Ano ba yan? Okay. Sige, magsipaglayas na kayo sa bahay
Ganado talaga kayo. Is Liza Soberano still... Oh, yes, pwede. Ha? Pwedeng sangre. Diba? Oh my... Yeah. Liza Soberano. Catherine, bagay Oh, din. of diba? course. Yeah. Morena, pwede siyang maging Alena. Hindi ko bagay siyang Alena. Sobrang power ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Kamanghamanghang Mga Bagay. Isaiah chapter 12 verse 5, Sing to the Lord, for He has done excellent things. Ito pala yun, no? This is known in all the earth. Napakaganda ito mga kasembreros. Sa mga buhay natin, may mga nasa shock tayo minsan sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. May mga times na nakaka-encounter tayo or kita tayo ng mga bagay na ikinamamangha natin. Kumaga pa napapa-jaw drop, no, napapanganga ka na lang at nasi-speechless mga kasembreros kapag tayo po ay nakakita ng mga bagay na kinamamangha natin. Shocking or surprising mga kasembreros. Sa English vocabulary natin ay supercalifragilisticexpialidocious. No, ganun siya mga kasembreros. So, may it be mga trahedya, may it be mga magandang tanawin, may it be mga magandang performances na ating napapanood, no, yung ating mga napapanood ng mga video sa social media. So, may mga bagay na gano'n, no? May it be yung sobrang mahal na presyo ng mga bilihin. So, yung nakaka-amaze siya in a negative way mga kasembreros. Kung napapawaw ka na lang, no? Dahil nga sa mga ganoong bagay mga kasembreros. However, ang sabi dito niya Prophet Isaiah, no, sa chapter 12 verse 5 mga kasembreros, ay napakahalagang mensahe nito at reminder sa atin na yung pagkanta, di ba, yung sa ating mga tao, mga Pilipino, lalong-lalo na yung pagkanta talaga ay isang ugali na yun, no? Tradisyon na yun mga kasembreros na tayo po ay talagang likas na mangangawit, likas tayo na mahilig tayo sa kanta, no, mga kasembreros. Pag sinabing Pilipino, maliban sa mga pageantries, ay talagang sikat na sikat ang Pilipinas sa larangan ng pag-awit mga kasembreros. So marami na mga sikat na singers and performers and artists mga kasembreros na nakilala sa buong mundo because of their talent, no? Nandyan sina Marcelito Pomoy, sina Morissette, no? Sina Sarah Geronimo, Jad Madela, and so on mga kasembreros. So marami, Julian San Jose, no? Marami mga kasembreros when it comes to singing talaga ay number one. Kumaga pa tinagurian na nga yung Pilipinas na the land of the singers. The land of the singers mga kasembreros ang bansang Pilipinas dahil nga sa taglay nating hilig. At hindi yun nakapagtataka kasi nga 'di ba yung nag-imbento ng karaoke ay si Robert Del Rosario mga kasembreros na isang Pilipino Filipino mga kasembreros. So dito, yung singing, yung pag-awit natin mga kasembreros, no, yung Isaiah chapter 12 verse 5 ay nagbibigay sa atin ng important message about singing praises to the Lord for all the excellent things He has done. Kung pa excellent ka, mangha-mangha. Hindi siya average level, hindi siya low class na mga performances or mga ginawa mga kasembreros, but amazing things, no? Kamangha-manghang mga bagay mga kasos. Yung mundong ito, di ba? Yung universe, yung galaxies, yung mga mountains, yung mga rivers and oceans, yung mga land formations pa lang sa mundong ito, mamamangha na talaga kayo mga kasembreros na yung mga bundok, yung mga kalangitan, yung universe, no? Isipin mo saan ang katapusan nito, no? Saan yung boundary ng universe mga kasembreros? Saan yung saan yung gitna, saan yung gilid, saan yung hangganan, saan yung basta na yung universe ay para siyang endless, no, at saka boundless, na tawag din ng likha ng Diyos mga kasembreros. Nagre-remind sa atin ng kanyang power at kadakilaan at amazingness mga kasembreros, na He can do great things, no, amazing things and excellent things mga kasembreros. When we read this verse, we should be reminded of the goodness and greatness of God in our lives. It is a call for us to celebrate His work and acknowledge the splendor of His actions. The verse encourages us to make a joyful noise to express our gratitude through songs of worship and joy. So grabe, no?
So dapat, since kahit hindi tayo magaling kumanta mga kasembreros, ang puso natin na kumakanta ang maawit sa Panginoon mga kasembreros, yung tao dito, yung ating pasasalamat, no, parang dinadaan natin siya sa awit mga kasembreros. Kaya maraming salmo, maraming hymns mga kasembreros sa Biblia na isinulat din po ni Haring David mga kasembreros. So yung Book of Psalms, no? Talagang the book that has most chapters mga kasembreros, 150 chapters if I'm not mistaken, o yung Book of Psalms mga kasembreros. So yun, isa yun sa mga indications, no, na talagang Diyos natin ay dapat nating pasalamatan through singing or through songs, because of His excellent things na ginawa sa ating buhay and sa mundo mga kasembreros in general. So talaga nakaka-amaze mga kasembreros na kung saan ay tayo, kasi no, maliban sa actions, maliban sa pagsunod, of course, no, yung singing is a form of worship as well mga kasembreros, at pasalamat, pagdakila, no, sa pangalan ng ating Panginoon. To understand Isaiah chapter 12 verse 5 correctly, you read to look in the context of this chapter. This part of Isaiah reflects the celebration of God's deliverance. It connects back to significant themes of salvation and power that God shows in redeeming His people from distress. So yun siya, no? Ito kasi ay yung panahon na sinalba ni Lord mga kasembreros ang kanyang mga tao, yung mga Israelita, from their distress mga kasembreros. So sa ibang version, sing unto the Lord invites us to act joyfully. Singing is a powerful form of expression, and when we sing praises, we declare our faith and our love towards God. It sets our focus on Him and helps encourage others around us. So yun siya, talagang may power yung kanta mga kasembreros. And di ba kapag naniligaw ang isang tao, o parang kinikilig-kilig, so kantahan mo lang yan ng mga love songs mga kasembreros, may lalo pang kikiligin. So ganun po yung may impact, no, kapag may kanta mga kasembreros yung ating buhay, no, sa tao. Meron siyang influence mga kasembreros ang music talaga, or ang songs sa buhay ng tao. So, yung mga lessons na dapat nating matutunan dito sa Isaiah chapter 12 verse 5, una, the importance of worship. So, mahalaga talaga na tayo po ay may worship time. Sa prayer time, kumakanta tayo, no? Kung kaya sa amin ay talagang may kanta, no? Bago manalangin mga kasembreros. Worship plays a vital role in our spiritual journey. Through song, prayer, and testimony, we declare God's worthiness before ourselves and others. It's a reminder that we are not alone, and it builds a stronger community of faith around us. Worship enhances our relationship with God while simultaneously acting as a catalyst for personal growth and transformation. So, may talaga siya. Kumbaga pa, yung pagkanta ay isa lamang sa mga activities na dapat ginagawa ng tao. So maliban of course sa may malinis na puso, pagtulong sa iba, manalangin, no, magbasa ng Biblia. So apart from this Christian lifestyle mga kasembreros, ang pagkanta ay dapat na gawin nating ugali din po mga kasembreros, no, bilang pasasalamat, bilang pagdakila, pag-acknowledge at pagtaas sa pangalan ng ating Panginoon na karapat-dapat na siya po ay purihin at dakilain dahil sa kanyang kabutihan, pag-ibig, no, lahat-lahat, no, everything ang Diyos mga kasembreros sa ating buhay. Lesson number 2, remembering God's goodness. So kailangan alalahan natin parati na mabuti ang Diyos. Yung gumising pa lang tayo, yung may hininga pa tayo, yung may nakakain pa tayo, yung may lakas pa tayo na makapagtrabaho, kasi maraming tao ang nagkakasakit na, wala na silang lakas mga kasembreros, no? Maraming tao ang nagsasuffer out there mga kasembreros. Taking the time to we can easily forget all the good things that God has done in our lives. Taking the time to remember His loving acts can strengthen our faith. We should create moments to reflect on God's blessings, whether big or small. When we remember God's goodness, we cultivate a spirit of gratitude, nurturing resilience against life's challenges. So yun siya. Kailangan alalahanin talaga natin. Isa yun sa nagbubura ng ating problema, ng ating challenge na kinakaharap, when we recognize, when we appreciate, when we thank God mga kasembreros, when we have a grateful heart sa mga mabubuting gawa ng Diyos sa ating buhay at sa ating pamilya mga kasembreros. Kasi
ang kabutihan ng Diyos, hindi siya kasi ma-measure mga kasembreros eh. Hindi mo siya kayang i-measure na ang tawag dito na ganito lang ang kayang gawin ng Diyos, ganito lang ang kaya. So, yung power niya is limitless. Okay, infinite at beyond our measure yung kanyang power mga kasembreros. So we cannot just say na ito lang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Ito lang kayang gawin. Ito hindi kayang gawin. So hindi po. Everything is possible mga kasembreros sa Diyos when we believe, no? When we remember God's goodness, we cultivate a spirit of gratitude, nurturing resilience against life challenges. Kung paano nagiging resilient tayo, no, kapag meron tayong pananampalataya at pananalig sa Diyos na kayang gawin ng Diyos yung ganito, kayang gawin ng Diyos ang ganyan. So kapag meron tayong ganoon, no, when we have a spirit of that gratitude and remembering God's goodness and greatness sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng resilience. Kumbaga pa nakaka-cope up tayo at nakaka-recover sa mga challenges natin sa buhay. So sa pangatlo nating lesson, spreading the joy, no, kailangan ipalaganap natin at i-spread natin yung joy, yung kindness pa mga kasembreros, kasi nakaka-encourage siya, na sa ating paligid, especially sa ating family. Isaiah chapter 12 verse 5 encourages us to share our joy with those around us. Our praise can uplift others and lead them into their own experience of God's grace. By sharing our testimonies, we can help others recognize God's work in their lives. Our collective joy has the potential to lead to a community marked by faith, hope, and positivity. So yun siya mga kasus. Kapag tayo po ay open, kapag tayo po ay may spirit of gratitude, may spirit of sharing the kindness, the joy mga customers, pagdating mo pa lang ay nafe-feel na nila yung saya. Hindi yung pagdating mo pa lang nafe-feel na nila yung lungkot at saka yung galit mga kasembreros. So hindi po dapat ganoon. Dapat yung positive ay nakita, positive aura ay nafe-feel at na-experience kapag tayo po ay nandyan, because we are a reflection of God's joy and kindness as well sa ating kapwa-tao. Alright? So yun lamang po sa ating Word of God, ha? Nakapagpagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at spirit of joy mga kasembreros, no? Singing of God's goodness and greatness na mga kamangha-manghang mga bagay na ginawa niya sa atin at sa ating pamilya. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.